Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Hello, welcome sa panibagong episode ng ating kwentuhan at sa episode na ito ay makakausap natin si Ate Annalyn Garcia at si Ate Charlene Concepcion. Sila ay LGBT couples na nagre-rescue ng mga stray cats. Sila rin ay nagpapasabay kapon o sa mga residents o sa mga owners, pet owners na nais na maging healthy yung kanilang mga alagang aso't pusa. Sila ay nakatira sa Santa Mesa, Manila at isa sila sa mga nasunugan nitong August 21, a day before ng pagsisimula ng klase nitong August 22. Ang kanilang bahay ay napuruhan ng sunog kung saan wala silang naisalba na anumang gamit at nadamay sa sunog yung kanilang mga alagang pusa. Pati na rin yung kanilang mga na-rescue at may ilan din doon na kasama doon sa kanilang pasabay kapon. At isa rin sa mga nadamay sa sunog ay ang isa sa mga inaalagaan nilang pusa mula sa PUP na merong sugat sa kanyang batok. Kung gusto ninyo malaman kung ano yung itsura ng pusa, ay mangyari lang na puntahan ninyo yung website, yung post ng PUP Sintang Pusa hinggil doon sa nangyaring sunog. At narito, ipaparinig ko sa inyo yung naging recording ng aking interview kay Ate Annalyn at kay Ate Charlene netong August 28 at kinumusta natin sila pagpunta natin doon netong linggo, para ito doon sa aking ginagawang feature story na inaasahan ding lalabas sa itong darating na linggo by September 4. Tama, September 4. Ayan. So, ito na yung ating interview kay Ate Annalyn at kay Ate Charlene. Pakinggan po ninyo. Sige, Ate. Anong pangalan yung dalawa? Ako si Annalyn Garcia, 23 years old. Ako naman po si Milay Jordaline, 26 years old po. Sige, anong trabaho mo, Ate? Ako po, nagsiservice po ako ng pasabay kapon. Nagdadala ng mga hayop sa clinic na walang time yung mga owner. Tapos, yun po. Ako nag-aalaga sa mga cats sa bahay. Ganoon po, Ate? Ako po nagtatrabaho po ako sa Dunkin Donut as counter person po. Saan branch ng Dunkin Donuts? Singalong po. Singalong. So, ano yung nagtulak sa inyo para mag-rescue ng mga aso pusa? Actually, bata pa lang po ako, nagre-rescue na ako ng mga cats. Itong lumaki na may sarili na kaming kwarto na binigay sa amin ng mama ko. Nag-umpisa kami sa isa. At nakuha ko yun sa kanal. Tapos, Dito pero lang mga matagal na po, hindi rin kami nabubuhayan ng mga cats nun. Kasi mga kuting-kuting pa dahil naliit. Yun, nakasurvive siya hanggang sa nag-start na kami mag-rescue, magpulot-pulot. Yun po. So, paano siya nag-start? Ano yung Bale, kailan to nag-start yung pagre-rescue? 2014. Ganun, 2014 po yun. Para sa inyo, gaano ka-fulfilling yung, batag ito,
pag-rescue ng mga aso at pusa? Sa amin kasi yung pag-rescue, hindi naman siya yung basta yung rescue lang. Kasi sa amin, yung kaya na nga namin sila tutulong kasi hindi na sila napapansin. Isa sila sa mga hindi napapansin na yung mga puspin, aspin, yung mga ganun. Kasi pag ngayon, kahit tumingin ka naman sa social media, once na may breed, automatic yan, pansin na pansin yan. Pero pag magpo-post ka ng puspin, ang dami pang tanong, ang dami pang ganto, ganyan. Pero pag ganun talaga, ang nagkakaintindihan lang talaga yung mga ka-rescuer lang din namin na talagang puspin yung yung inaalagaan. Kasi sa daan ang dami. Yung iba kung bumibili pa, naglalabas pa ng malaking pera para lang bumili ng may breed. Pero tumingin sila sa daan, ang daming mas magaganda pa kaysa sa may breed. Kawawa. So, ito, medyo punta na tayo sa medyo na part. Ano ba yung nangyari ng gabi na yan? Nangyari yung sunog? Saan kayo parehas? Ako po, nasa Quiapo ako, nagatid po ako ng stray cat. Kasi 3 days na po hindi kumakain. Wednesday po siya nakapon. Then Saturday, hindi pa rin siya kumain ng gabi. Sunday, naisip ko na ibalik na lang siya sa location niya kasi may feeder naman po doon. So nagkausap kami ng client ko na, ma'am, pwede ko po bang ibalik na lang sa inyo to kasi hindi kumakain. Ayoko po mamatay. So yung gabing yun, nagchat ako sa kanya na, ma'am, on the way na ako, 9 p.m. And then, paglabas ko ng bahay, bumalik ulit ako kasi nakalimutan ko yung payong. Sabi ko baka ulan. So kinuha ko yung payong. Lumabas ulit ako. Bumalik na naman ako sa bahay. Naiwan ko yung gamot sa kapon. Pagkabalik ko ng 2 beses na yun, may ipinasok akong cat. Yun yung si Ginger. Yung 3, hindi ko na ipasok kasi nasa labas sila. 4 pala. So nasa labas sila. And then, minamay akong something pero hindi ko lang pinansin. So sabi ko, pag uwi ko, matutulog tayo. Kasi pinalamig ko yung kwarto binuksan ko yung aircon. Pero pinatay ko din agad pag alis ko. Pinatay ko yung ilaw. Sabi ko, pagbalik ko, matutulog tayo, anak. Tapos, umalis akong kalmado, okay. Pag sakay ko dito, mga 15 minutes din po ako naghintay sa rotonda. Nakasakay naman ako. Paghatid ko na dun sa Quiapo, okay na. Naiano ko yung pusa, nilagyan ko pa ng damit, nag-usap kami ng client ko, ganito ganyan ang gagawin. At tapos pauwi na ako, naisip ko sanang bumunta sa trabaho niya kasi pauwi na rin siya para sabay sana kami. Pagbaba ko ng rotonda, nakita ko ang daming mga bumbero. Tapos nagtanong ako sa may lalaki nakatayo na nanonood, sabi ko, saan po yung sunog? Nung sinabi niyang Quintina, doon na po ako kumaripas ng takbo. Manap po ako ng tricycle. Tapos pumunta ako dun sa Nagtahan Bridge sa baba. Hindi ako pinapapasok. Sabi ko, bakit? Nung nakita ko yung kaibigan ko, sabi niya, wala na kayong bahay. Doon na ako na-shock. Kinaripas ko na yung takbo kasi inisip ko yung mga cats namin sa loob ng bahay. Tapos pagdating ko po, ang laki na po ng sulog. Tinutupok na po siya sa gitna. Hindi na po talaga kaya. Doon, hindi ko na yung utak ko na bakit ganito, ganyan na nangyari, ano ginawa ko, umalis lang ako saglit, pinakain ko lang sila, ganun na pala yung nangyari. Masakit. Napakasakit, sobra. Tapos ito po, kinontak ko siya, hinahanap ko kasi wala din po akong cellphone. May kumontak sa kanya na borders namin, nasabi nga, nasusunog na pala yung bahay namin. Tapos dumating po siya ng 12 na po, opo. So, nung after, anong oras na ulit na fire out na yung sunog? 4 a.m. po. 4 to 5. Opo. Hindi talaga totally fire out kasi pagkatas nung kasi parang umano na rin yung mga bumbero, sumuko na Sila. Kasi 2 days pa siya, may nagliliyab pa sa loob. Kaya hindi siya mapasok-pasok. Bali yung dun sa pinagmula ng sunog, nandun yung pinakaliyab pa rin. May apoy pa din, tapos talagang 2 days yung tinagal. Yung Sunday, Monday and Tuesday, meron pa rin siyang liyab sa loob. Tapos nung naapula lang, nung may pumuntang bumbero na taga City Hall, doon lang na talagang fire out. Bali Wednesday na, itong Wednesday lang. Kasi yung usok talaga, pag gabi makikita mo is makapal pa. Tapos lalo na ang lakas pa ng hangin. Lakas pa ng hangin. Umuulan pa.
Di ba nung mga nag-uulan, hindi rin nakatulong na? Hindi po. Hindi Kasi po. nung time ng sunog, wala talagang ulan, din kinabukasan walang ulan. Tapos nung Tuesday, hangin yung humampas. Kaya lalong nag-ano dun sa apoy. Kasi may ibang bahay din na meron pang mga apoy na nagsisindihan. So ngayon, paano kayo nagko-cope up do sa nangyari after nung mangyari yung sunog? Ayun, maasa pa rin po kami na sana may mga nakaligtas. Kasi may isang cat po kami na stray, pinakapon namin. Nakita namin siya sa kabilang street. Nagkaroon kami ng lakas ng loob na mayroon pang ibang cats na nakaligtas. Kung wala, at least may isa po kaming na lakasan ng loob ng pagkuhaan. So after na itong mangyari itong sunog na to, may naisip nyo rin ba na na tumigil na lang? Hindi, po. Hindi, sa sir. po namin ngayon, muna po, Pahinga po. maglalaylo muna po. Pahinga po muna kami Kasi sakit hindi pa. siya ganun, marami nagsasabi madaling palitan, pusa lang yan. Pero sa part kasi namin, hindi siya ganun kadali palitan. Kasi lalo na, sila yung buhay namin. Opo. Kasi ayan, tulad niya, nagtatrabaho siya para sa kanila. Pinagawa namin yung bahay namin, pina-aircon namin, pinagawa namin ang sariling banyo para sa kanila. Sa totoo lang po, nakikitulog lang po kami sa mga pusa namin. Gano'n namin po sila kamahal. Kaya yung gamit, hindi nga po namin intindihan eh. Yung bahay. Ang sigaw po Kailangan- namin, pusa namin. Kasi kahit magtanong po sila sa lahat ng tao dito, alam po nila gaano sila kamahal. Kasi pag dumadaan po kami dito, may dala kami isang sako ng cat food, dilata. Ang parati sinasabi sa amin, oh, bakit hindi na lang bigas yung bilhin niyo? Kasi isang sako nga po. Sa totoo lang po, yung isang sako na yun, mas mahal pa yun kaysa sa isang kalahating kaban ng bigas. Kaya yung namin, siguro ngayon po, hindi mo na po kami mag-aalaga. Pero, nasa part pa rin po namin yung pagre-rescue. Pero, hindi na namin sila may stay. Hindi muna sa ngayon, Opo. pahinga lang. Kasi Nakawala kailangan kami din namin ng pahinga. matagal na move on. Pahinga Kasi din. hanggang ngayon po, 1 week na lumipas, kumbaga may part pa rin po sa amin na naririnig pa rin namin umiiyak sila, na humihingi sila ng tulong. Pero para sa amin kasi, maraming makakaintindi, pero maraming sarado yung isipan. Ano ba yung nararamdaman nyo? Ang tagal-tagal na, hindi nyo pa natatanggap. Para sa amin kasi, hindi siya ganun kadali. Lalo na yung 30 na yun, hindi sila basta-basta na pusa lang. Anak namin sila. Kasi yung anak na sinasabi nila, sabi nila tao, hindi. Pwede mo rin maging anak ng hayop. Hindi lang, hindi sinasabi ko na dugot pawis, hindi po. Kumbaga, ginusto namin yung ginagawa namin para sa kanila. Yan po, wala na akong ganun pumasok. Kasi para sampa. Kasi ito yung sumahod ako. Nag-promise ako na bibili ako ng isang sako. Kasi tuwing sahod ko, bibili kami ng pagkain nila. Isang sako, mga dilata. Pero ngayon, wala. May mga nalikom na donasyon. Hindi namin alam saan gagamitin kasi wala. Na-viral kami. Hindi kami masaya. Pero yung ibang tao masaya kasi na-viral kami. Kami hindi. Deep inside, hindi kami masaya. Kasi sa totoo lang, lahat ng interview, iyak ang nilabas namin. Kasi mas masaya kami kung sakaling, sa totoo lang sir, ang cage namin, cage yun. Pero lahat yun may history yun, kaya sila naka-cage. Hindi namin sila ikukulong ng walang dahilan. Kasi mga ibang tao dito, yung makaramihan ng tao dito sa amin, may nagbubuhos ng tubig. May nagtataboy ng mga hayop. Yun, ang purpose namin doon, kaya sila naka-cage at kaya sila natupok sa loob at hindi sila napakawalan. Kasi kahit pakawalan namin yan, papasok yan sa bahay. Kasi sila yung mga pusa na ito lang ang pinto at ito lang ang pathway ng daanan. Sisilip lang yan, pero once may dumaan o kumakaripas ang takbo ng mga bata, papasok yan sa kwarto. Kahit iwan namin yung bukas ang pinto, natutulog po kami ng bukas ang pinto. Lahat sila lumalabas, pero nandyan lang. Kaya kahit anong sabihin nila pagbabash yan, bakit kinage? May mga istorya yan, bakit naka-cage? Yung iba, kaya yan naka-cage kasi pare-pareha sila ng lumaki, pare-pareha sila, magkakakilala po sila sa isang cage. Friends sila.
Kumbaga, yung iba, mga rescue, pero magkakasundo sila. Tsaka aggressive. May mga ginagamot, may bagong kapon, at tsaka hindi sila okay sa ibang cats namin. Kasi yung mga pusa namin yan, may mga attitude. Opo. Dumaan lang nga isang batok yan. May mga Pero yung batok na yun, hindi yan yung hard na talagang nag-aaway. Hindi, nang aasar po sila. Nag-aasaran silang lahat. Pero yung mga nakakawala, yan yung mga nakakawala na rescue namin na matatanda na. Kaya kahit sabihin namin na ganito ganyan, hindi nila maintindihan mo. Kasi wala naman po sila sa sitwasyon namin. Kami nakakaalam ng buong story eh. Pero kung tatanungin mo kami, pwede kami mag-share. Wala namang problema, libre lang magtanong. Kaya kung ibabash nila kami, sige bash lang nila kami. Kasi wala namang problema eh. Kasi yung mga anak namin nasa taas na yan. Marami din po nakakilala sa amin kung paano namin alagaan ang mga pusa namin. Nag-uulam kami ng itlog. Pero sila ang ulam nila. Tulingan, manok, atay. Nagpupuyat pa kami para pumunta kami ng Divisoria para bumili ng pagkain nila. At hindi kami natutulog hanggat hindi pa naluluto yung isda at di pa yan nahihimay mapakain na sila. Ang daily routine namin, pagpasok ng umaga maglilinis na siya, matutulog na ako, tapos papasok na ako. Tapos pagdating ko, nalilinis pa rin siya. Buong araw kasi linis talaga niya yan. Kasi bawat tanggal, pupo, wiwi, tanggal yan. Kaya sa totoo lang, yung bahay, yung kwarto na yan, kahit gaano kaliit yan, hindi yan mabaho. Kahit anong dami nila, hindi siya mabaho. Kasi yung tuon niya sa bahay, linis talaga. Babaho lang siya kapag wala ako. Pag wala kami. Pag wala ako. Kasi pag yan yung mga pusang yan, wala eh, kwarto nila yan eh. Tsaka pag bukas ang aircon, lahat yung nakakawala. Hindi na kami nakakahiga sa kama. Kaya doon ako na iinis sa mga kung ano na yung pinagsasabi nila sa amin. Ba't di na lang daw ako nagpa-home service, bet? Hindi nila alam. Hinatid ko lang yung stray cat. Part kasi siya ng foster caring. Kahit kanina naman magtanong pag sinabing foster, bayad yun eh. Aalagaan mo yun, at pagbalik mo sa may-ari, okay na yung pusa. Nasa under mo siya ng mga pangangalaga. Kahit yung mga foster na yan sa mga client namin, hindi namin tinuring na hindi namin pusa yan. Lahat yan nilalambing namin. Kaya nga, ang hirap din magbalik. Pero hindi kami hoarder. Kasi yung sabi nilang hoarder, 100, pero hindi kami nangayin ng donasyon. Hindi kami nagpo-post ng ganito, ganyan, pengi pong pagkain sa mga pusa namin. Hindi. Kaya kami nagtatrabaho para sa mga pusa namin. Kaya sasabihin nila na, ang daming pusa, hindi mo kakayanin, ganun. Yun lang yung gusto namin i-point sa mga tao. Kasi sobrang dami. Hindi na nga lang pinapansin eh. Kasi kung pansinin namin, maalala lang namin sila. Pero hindi masama na pinagtatanggol namin sila. Pero yung part kasi na tama kami, parang nagiging mali. So, paano niya i-describe yung fulfillment doon sa pag-aalaga ng mga nare-rescue ninyong pusa? Galing sila sa pagmamaltrato. So, kami naman, hindi agad-agad basta namin sila nilalapitan. Kumbaga, nililigawan muna namin yan sila. And then, kapag nakuha na namin yung loob, doon na namin nagsasabing, sorry anak kasi sa mga nangyari sa'yo. And then, kapag naging okay na siya, actually kasi meron kami doon yung nakawala, yung stray. 2 years namin siya niligawan kasi ang dami yung naranasan dyan. And then, yung pagbubuhos sa may tatubig. Yun. So, 2 years namin siya niligawan, kinapon, inalagaan. Hanggang ngayon, ganun pa rin, mailap siya. Pero sa amin, hindi. Yun, sa kanila naman, maraming mga memories kami sa kanila na talagang walang ibang makakapantayin. Yung pagka walang-wala kami, andyan yan sila. Isasabi ko lang, kailangan natin ng pambiling food, pagkain. Bigla-bigla na lang may bubuo sa blessing na, ma'am, pwede po pa-schedule ako ng kapon, ganito, ganyan. Ayan na. Doon ako naiyak ng grabe talaga. Tsaka,
Isa pa, yung mga stray cats kasi namin dito, hindi yan sila basta-basta lang na pusa na ano eh. Katulad din ng binibigay namin sa mga alaga namin, ganon din kami. Kaya lang, hindi sila nagpapapet, hindi sila nagpapaampon sa amin. Kasi, hindi sila okay sa mga cats namin, hindi sila okay. So, ang ginagawa namin, gabi, umaga, magpapakain kami dyan, tatawagin namin sila, lalabas na yan sila. Ayun, mas sad ako kasi wala na sila eh. Hindi ko namin alam kung nasaan silang yun. Ako naman, yung fulfillment, madami. Kasi once na-stress ka, yan tulad ko sa trabaho. Pagdating ko yan, sasalubungin na ako nila. Parang pagod ko is nawawala pag nakikita ko sila. Lalo na, may pusa kasi ako na color white. Hindi siya akit ng kama hanggat hindi ako dumadating. Si Snow White. Yun si Snow White. Ang gagawin nun, sisilip yun sa kama. Pag wala pa akong alam niya, hindi yun naakyat. Kasi pag nakita niya to, hindi talaga siya akit. Dumudungaw yun sa kama. Pero once na nakita niya na ako sa kama, pupunta na yun sa akin. Lahat naman sila pumupunta sa akin. May mga natutulog sa dibdib ko. Pero once na narinig nila yung bike ko na tumunog na, ibig sabihin nandyan na. Andyan na siya. Yung pagod kasi, siya part talaga. Pero, yung may maglalambing sa'yo na yan, mga alagang, nawawala. Sobra. Kasi, sa totoo lang pag nasa trabaho ko, nagbi-video call kami, wala, mga pusa lang din mga kinakausap namin. Stress lang kami kapag wala silang food. Yun na, stress lang kami pag wala silang food. Pero ngayon kasi, talagang, kung kailang maluwag na, talagang nabibigay na namin gusto nila. Ngayon pa nangyari to. Kaya sa totoo lang, yung pagka-stress namin ngayon, walang ibang makatanggal. Wala, titingin na lang kami sa picture, sa video. Wala, maiyak lang ulit kami. Iba, sobra. Kasi, sobrang napamahal na sila sa amin. Sa akin yung, yung pang-aasar ko sa kanila, yung pang-titrip. Magkasakit. Kasi ako, pinapalo-palo ko yung mga nila, yung hita nila, pero hindi malakas. Yung trip ko lang para lang ako makalmot, makagat. Din yung mga namimiss ko sa kanila. Tsaka yung, pag sinabi ko mga anak, kaaway ako. Hindi, tsaka iba yung Iba sila, iba. Iba pag yung may sakit, nila pag may sakit kami, andyan sila lahat. Sa relasyon nga namin, tumagal kami, magte-10 years na kami. Dahil sa kanila. Yan dami nagtataka, ba't ang tagal na namin? Siyempre. Meron pang mga tanong na bakit kayo mag-alaga ng bata talaga, ng bata. tao, bakit puro pusa? Kasi, ang mga pusa, aso sa kalsada, ay walang nagmamahal. Walang pumapansin. Walang nagbibigay ng tahanan. Kaya doon kami nakafocus. Ang bata, nandyan lang yun. Kasi kapag kami nagkaroon naman ng anak, iisipin din namin anong mabibigay namin sa kanya. So, mas priority namin ang hayop. Ang hayop talaga. Nalala dito sa Pinas na kawawa. Kawawa eh. Kasi, andyan na yung mga pang-abuso. Pag nasitipang, lalo na yung mga pinakatay, dun galit na galit kami sa ganun. Kasi, anong kasalanan nila? Ang kailangan lang nila is yung pagmamahal, pagkain, tahanan, pamilya. Yan lang naman eh. Napakasimple. Hindi pa nila magawa. Sasaktan pa nila. Kung ayaw nyo sa hayop, huwag nyong saktan. Yun lang. At number 1, pakapunin. Yun yung advocacy namin. Number 1 ko yan. Kasi nung dati, hindi ako naniniwala dyan. Nung nag-aalaga kami ng pusa, dumadami sila. Kapun, kawawa naman. Ang daming, hindi nangungunti sila kapag nakapun. Mali pala yun. Dahil sa kapun na yun, natutunan namin kung gaano nila kailangan yung kapon. At unang-una, na-realize ko na ang daming kawawang hayop dito sa mundo. Pangatlo, lagi silang inaapi na puspin lang pala, ganun. Kasi nga, breed yung mga gusto ng ibang tao. Ayun. Nung nag-start na kami makapakapon ng mga cats namin, doon na lumiwanag yung isip ko na gawin natin sa iba. Hindi tayo puro pakain lang. Kasi ang ginagawa namin ng pandemic, puro kami pakain sa mga lugar. Gawin natin yung pakapon. Kapunin natin yung mga hayop na nasa kalsada. Hanapan natin ng sponsor. Madali lang yan. So yun, nag-start kami sa Bagong Silang, Novaliches, Tayuman, Abad Santos, Recto, Blumentritt,
Ayan. Yan, yung Pandakan. Puresa, Quiapo, ayan, nag-start na kami sa mga ganyan. Kaya napakasaya ng puso namin dahil ang dami naming natutulungang hayop, mapatao. Kasi yung mga tao na katulad namin na rescuer, hirap din sila sa funds nila sa mga cats nila. Nandito kami, nagbibigay kami ng kung anong blessing ang meron kami, nagbibigay namin sa kanila. Sa kasalukuyan ay nangangailangan ang mga residente ng Valencia Street sa Santa Mesa ng aside sa mga basic necessities tulad ng pagkain, ay nangangailangan din sila ng mga construction materials para muli nilang maitayo ang kanilang mga bahay. Kung gusto, para do sa mga nagnanais na magpaabot personally ng tulong kina Ate Annalyn at kay Ate Charlene, ay mangyari lang na pwede kayo magpadala ng tulong via GCash sa numerong 0961-225-5075. Uulitin natin, maaari kayo magpadala ng donations, cash sa GCash sa numerong 0961-225-5075. And currently, as of writing, ay tumutuloy sila sa Valencia Pumping Station. Doon muna sila kasalukuyan tumutuloy para doon sa mga nagnanais sa in-kind na magpaabot ng kanilang tulong sa kanila, no? And just to share ulit, no, na sina Ate Annalyn at saka si Ate Charlene ay isa sila sa mga tumutulong sa PUP Sintang Pusa, especially during nung nag-start ang pandemic, no, 2 years ng partner ng PUP Sintang Pusa itong dalawang ito sa pagpapakapon, sa pagdadala ng cat food at maging sa adoption, tumutulong din sila na makahanap ng forever home yung mga community cats ng PUP. And dito muna natin tatapusin itong episode na ito, no. You may follow Kwentuang Random, the podcast, on Spotify and other streaming platforms. Ayan. See ya!